Yan mga kapatid. May kaluluwa. Ang kaluluwa po ay namamatay. Wala. Katotohanan. Palalayain talaga kayo. Sa flesh na ito, ang sabi ng 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Itong laman na ito, ma-preserve ito na blameless. Oh. Ito kasi ang nagkakasala, ito kasi ang nagkakamali. Alright? Amen. Okay. Temporal human body. 16 elements or matter. Second dimensional body. Yan po ang ibig sabihin nito. Pag tinawag mo yung katawang lupa, human body, 16 elements, may 16 elements yan, kung pag-aralan nyo yung science, then siya po ay pang second dimensional body, which is the matter. Sa 7 dimension, ituturo ko minsan sa inyo yan dito mga kapatid. Hayaan nyo lang. Hindi naman tayo mamamatay bukas eh. Marami pa po tayong gagawin. Marami pang umaga. Okay. Okay? Yun po, sabi nila na. Pero kung nakinig ka sa akin, hindi po ganun. Hindi po ganun. Amen. Kaya kung di rin natin masisisi ang mga tao na nagsasabi niya na, sapagkat yun ang inaabot ng kanilang kaalaman. Okay. So, yun lang. So, pakinggan mo ako para pakilala ko sa iyo si Satanas. Kaya sundan mo ako ha. Sundan ninyo ako para makilala natin siya. Kasi malapit na natin siya matumbok. Malapit na. Human temporal body. 16 elements. Matter. Dito. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. So, hindi talaga pwedeng pumunta ng langit to. Pag sinabi ng Biblia na wag mong, pwede ba? Hindi. Amen. Human spirit, yan. Makinig ka na sa akin. Yan na yung si Satanas na. Human spirit, unclean spirit. Human spirit is animalistic spirit or a demonic spirit that always bothering the human flesh. Yung sinabi ko kanina, mga kapatid, yung sa Conjuring, panoorin niyo. Human spirit has an attitude, character, and nature of an animal. Are you with me? Yan po siya. Sa madaling salita. Hayop. Siya po yung being. Siya po yung, can you say amen? Siya yung being na naghahari dito sa laman. Na kung siya maghari, itong laman na ito, karnal. Pero pag ang Holy Ghost ang naghari dito, ang Holy Spirit ang naghari dito, ang laman na ito ay spiritual. So, naintindihan natin. Matthew 12:43 and 44, nabanggit ng Panginoon din yan, yung unclean spirit na naglalakbay sa dry places at hindi nakasumpong ng kapahingahan at nagsabi sa kanyang sarili, babalik ako sa bahay na aking iniwan. At pagdating niya roon ay wala pong nakatira. Bakit? Siya na lang kasi ang nakatira doon. At pagkatapos, mga kapatid, ang sabi ng Bible, mga kapatid, nagyaya pa siya ng mga espiritu, mga kapatid, na higit pa sa kanyang masama, at sila po ay tumahan sa bahay na yaon. Can you say amen? So, dito natin makita, mga kapatid, at ang sabi naman, even so shall it be also unto this wicked generation. So, pag walang tinatawag na celestial body, makukonsider natin at ang tingin ng Diyos sa kanila is a wicked generation. Can you say amen? Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Mark 5:1. Right. Mark chapter 5, verse 1. So, nabasa natin yan. Speaking about the unclean spirit.
Okay? Mark 5:4 to 5. About this, mga kapatid. About that unclean spirit. Ano ang kanyang ginagawa? Then, sa 5 and 6 to 9, mga kapatid, ang mga unclean spirit na ito ay sumamba sa Diyos, sa Panginoon. Nasusulat, sa Panginoon mong Diyos ka lang sumamba. Diba? Ang sabi ng James 2:19, Amen? Amen. Naniniwala ka ba na mayroong isang Diyos? Mabuti ang iyong ginagawa. Ni si Satanas man o ang demonyo ay naniniwala at nanginginig. Are you with me? Hallelujah. Sumamba siya sa Panginoon at sumisigaw, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee but thy God that thou torment me not. For he said unto him, Come out of that man, thou unclean spirit." Yung nature niya dapat mawala. Alright? Can you say amen? Yung nature ng unclean spirit, sa binasa niyo sa bandang taas kanina, nagwa-wild ang tao kapag yung nature, yung attitude, yung character ng unclean spirit, that human spirit, ay nagahari sa kanya. Wild po ang tao. Amen. Amen. But when the unclean spirit, his nature, mamaya pakita ko sa inyo yung character niya, pag naalis, ay maamo po. Amen. And he asked him, "What is the name?" And he said, answered, saying, "My name is Legion, for we are many." Tingnan mo ha. Tingnan mo lang. Ano yung many? Akala nila napakaraming demonyo. Hindi. Ang daming niyang character. Diba sa Satanas, ang daming katawagan sa kanya? Yeah. Ang daming niyang nature, ang daming niyang katawagan, ang daming niyang act. Marami siyang ginagawa kaya. Yes, amen. Hello? Amen. Oh. Because we are many, we are legions. Kaya sabi ng isang pastor, huwag na tayo magdemonyo-demonyuhan. Sabi, marami na ho ang demonyo. Huwag na natin silang dagdagan. Mark 5:12, and the devils, yung unclean spirit, tinawag na devil. Besought him, saying, "Send us into the swine." Yung mga unclean spirit, mga kapatid, na nagkausap ng Panginoon dun sa tao, praise God, nagsabi, "Diablo, punta kami sa mga baboy, for that Jesus gave them leave. And the unclean spirit went out and entered into the swine, and herd ran violently down steep into the sea, at silang lahat doon ay nangamatay." Yung mga baboy, kasi sabi ko si animal yung spirito na yun eh. Animalistic spirit yun. Ibig sabihin ng devil doon, daimon. Ang ibig sabihin, a God, small letter. A goddess, an inferior deity, whether good or bad. Evil spirit. Yan pong ibig sabihin yung devils doon. So, madaling salita, demon. Amen? Naintindihan nyo kung ano yung unclean spirit na yan? Na nandito sa 3 realms ng laman na ito, human spirit, unclean spirit, devil. Amen. Kasi yung human spirit, nag-ahari-harian po yan. Minsan ayaw niya magpa-subject sa kalooban ng Diyos. Amen. Alright? Amen. 668 ng John, then Simon Peter and said, "And Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of the eternal life, and we believe and we are sure that thou art the Christ, the Son of the living God." Jesus said, "Have not I chosen you 12, and one of you is a..." Ayan, sinabi ko kanina. Pinili din pala ng Diyos. Demonyo. Sabi niya dito, "Have not I chosen you 12? And one of you is a..." Tagalogin yun. Di ba pinili ko kayong 12? Eh di pinili. At isa sa inyo, demonyo. Pinili din, ano? Amen? Amen. Huwag natin sabihin, chosen ako. Praise God. Pero, elect ka. Saints, may binhi ng Lord. Amen? Kasi, di ba sabi, maraming tinawag, kukunti ang pinili.
doon sa 12 pinili, may isa pa doon. Can you say amen? So hindi natin maisip na pag chosen, hindi pinili. Pag demonyo, hindi pinili. Ngayon, dito ang Bible nagsasabi. Pinili din. Kasi galing din siya ng langit eh. Sana yung bata? Para Greek word ng devil doon, diabolos. Devil, false, accuser, slanderer. Yan ibig sabihin. Ang devil doon. Okay? Diabolos. False accuser. Slanderer, mandayaya. Sa buhay niyo, ilang beses na kayong nadaya ng inyong human spirit. Sabi nga ba't Fernando, kung nadaya siya, wala siya ngayon. Sabi niya kanina, di ba? Hayawin mga patay, maglibing ng kanilang kapwa patay. Unahin mo ang Diyos, patunayan mong kanya ka nga. Amen. Marami tayo nagsasabi, mahal natin ang Diyos, pero oras ng panahon ng pamimili, kung Diyos ba o laman, Diyos ba o laman, minsan pinipili ng tao laman. Lagi, minsan lang ang Diyos pinipili. Patunayan mo na tunay ka ng binhi ng Diyos. Amen? Lord, amen. First word na mabanggit natin, mga kapatid, sa Bible, si Satan. Unang letra, word na Satan na mabasa mo sa Bible is 1 Chronicles 21 verse 1. Kanino siya nag-manifest? Kay David. Kung babasahin ng 1 Chronicles, ano ang ginawa ni David? Ninumber niya ang lahat ng mga mighty men niya sa Israel, which is ayaw ng Diyos. Ano ba yung tawag dito sa Pilipinas? Yung binibilang lahat ng tao? Census. Sinensus ni David ang bayang Israel para makita niya kung ilan yung mga malalakas niyang mga warriors. Pero dyan, ang sabi ng Bible, mga batid, si David ay nagkasala ng karumalduman sa paningin ng Diyos. At pinapili siya ng tatlo, mahulog ka sa kamay ng Diyos, mahulog ka sa kamay ng iyong kaaway, o magpapadala ng salot ang Panginoon ng 3 years sa iyo. Sabi ni David, hayaang mahulog ako sa kamay ng Diyos sapagat ang kamay ng Diyos ay biyaya. On the spot, pumatay ng 70,000 men ang Panginoon sa kanyang mga sundalo. Dahil lang sa kasalanan, sinensus niya. Pero sabi kasi ng Bible, and Satan stood against Israel and provoked David to number Israel. Saan si Satanas? Wala doon sa tabi ni David, nandun sa kanya. Sino ba nag-number ng mga tao? Di ba si David? Amen. Hello? Kaya masasabi mo, Satan and David are one. Hindi niya alam. Siya yun eh. Nadaya siya. Kaya pag nadaya ka, si Satanas po ang nadaya. No? Salamat na lang nandiyan si Satanas. Dahil kung wala si Satanas, hindi ako mag-overcome. Wala akong matagumpayan. Wala akong mapapatunayan. Amen. 14 times Satan mentioned in the book of Job. Maraming beses siya binanggit. Yun, kanina. Where thou came from, where thou, Satan, came to one full Lord, baba parot parito, baba panik, panagpanaog, parot parito. Anong sabi niya? Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Oh Lord, kasama nga kami lagi. Paano ko di makita? Hello? Itong human spirit natin, nagre-report sa Diyos. Diyan siya, nagre-report siya. Nag-uusap silang dalawa. Nakita mo ba yung laman ng kapatid kong si Job? Sabi niya, i-touch mo nga yung laman na si Job. Touch his flesh. Ng human flesh. Di ba? Ito yun. Dati, akala mo pag sinabi na nandun, si Satanas bumaba, sinaktan si Job. Pagkatapos sinaktan ito, akit naman, report, Lord! Can you say amen? Sumalinaw. Mapakita ko pa sa inyo. Matthew 16:23. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me. Hindi nyo sinabing Pedro. Halika na. Tawagin mo nga si
Faith. 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 Halika, Faith. Basahin mo to. Para sa masabi mong wala sa impyerno si Satanas. Yan. At ang Panginoon ay tumingin kay Pedro at sinabi sa kanya, Get thee, Satanas, lumagay ka. Sinong kausap niya? Si Satanas, si Pedro? Parehas. Amen. Capital letter pa yung setup dyan, no? Yan yung sa Bible niya. For thou art offense unto me, for thou severest not the things that be of God, but those that be of men. Oh. Diba sabi niya, dumating ang araw na ang anak ng tao ay papatayin at ibigay sa may intel. Dahil sabi niya, No, Lord, cannot be over my dead body. Tinawag tuloy siyang Satanas. Biro mo sa Matthew 16, pagkatapos ikaw, Simon Pedro, mapalag ka, sapagkat hindi pinahirag sa'yo ng laman at ng dugo, kundi ng Ama na nasa langit. At ibibigay ko sa iyong susi ng kalangitan. Maraming bang susi yun, ha? Yung napapakinggan nyo ngayon, susi ng kalangitan yan. Na ano magkakalagan nyo sa lupa, ay kakalagan sa langit, at kakalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit, at tatalian sa lupa, at tatalian sa langit. Hello? Lord. Are you with me? Okay, wala yung langit. Sa mga langit, pagkaral ng langit ay nasa inyo. Amen. Lucas 17, 20, 21. Can you say amen? Oh, pagkatapos sinabihan na mapalag ka, Simon Pedro, ito, lumaki ulo ni Pedro, gumana ang human spirit, gumana si unclean spirit, gumana si Satanas. Dumating na ang panahon na ibigay na ako sa mga hindi patayin. No, Lord, kahit sa kulungan, sa bangkata, maging kamatayan sa bangkata, tumingin ang Panginoon. Satanas. Wala naman Satanas dito, Lula. Hindi lang niya masabi, no? Amen. Pero I believe nasabi yun. Amen. Bakit ang book of John, last chapter, last verse, kung isusulat lahat, hindi magkasya. Mahabang conversation yan. Amen. Wala namang Satanas dito, Lord. Pambira naman, no? Nagmamalasakit ako sa iyo, tatawagin mo ako Satanas. Amen. Galing ba yung impyerno na? Nasaan si Satanas? Nandun kay Pedro. Nakabasa mo. Amen? Kaya sabi, maganda nga itong mga bata maintindihan nila. Yes, amen. Kasi sila yung madaling madaya eh. Habang sila lumalaki, dapat maunawaan nila yung sinasabi ko. Amen? Isingin niyo yung mga katabi niyo, putin niyo. Satanas, makinig ka. Pag na ayaw makinig ng salita ng Diyos, ang tingin mo doon. Ay, hindi natin ihiwalay. Andito, basahin nyo. Amen. Amen. Huwag natin isipin, nandun siya eh. Maalis, bumabalik. Maalis, bumabalik. No. Kaya tanong mo sa tao, sinong nakakita kay Satanas? Wala, no? Kahit yung mga pastor nagpipreach ng Satanas, hindi naman na nakita si Satanas eh. Yes, amen. Gusto niyo makita? Sample. Ayan, yung salamin, tumingin ka. Ayan, no? Amen. Mababasa. Amen. Hindi niya sinabi, Pedro, lumagay ka nga sa likuran ko. Yumabang ka. Tama po. Amen. Huwag mo na ihiwalay. Tumingin ka sa salamin. Pag nagyabang ka, pag nangalandakan ka na, nadaya ka na ng human spirit mo, tumingin ka na sa salamin. Makikita mo si Satanas na magandang tao pala. Sinabi ng Bible yun. He's an angel of light. Tinawag siya morning star. Ano sabihin mong pangit yun? Amen. Amen. Tama? Amen. Amen. Oh. Luke 10:18-19. And he said unto them, sinabi na sa mga disipulo, I beheld Satan as lightning fall from praise
Tagalangit din pala itong taong to eh. Siguro nabasa niyo yan dati. Dati. Oo, pero hindi niyo nakita. Kasi hindi na ipapaliwanag ng gusto. Pero mo tagalangit. Saan langit yan? No! Are you with me? Amen. Oh. Kausap nga niya, sa Book of Job, kausap nga lagi ng Panginoon, kaya. Can you say Amen? Behold, I give you power to tread serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be enemies hurt you. Meron kayong kapangyarihan kay Satanas. Sabihin mo lang, kapag si Satanas, o diba, wala ka ng pera, wala ng bigas, wala ng pambayan, wala pang matrikula, wala pang baon, wala na lahat. Ano na mangyayari? Ano sasabihin? Sabihin mo, kapag nadaya ka, oo nga, no? Hirap na ang buhay ito. Pero sasabihin ng Wordman, nasusula. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang iyong paglilingkuran. Amen. Diyan lang ako nag-uusap. Na-experience niyo na ba? So nakita na ninyo ngayon. Na-experience natin. Nag-uusap lang pala sila. Na kung wala ang salita ng Panginoon, walang word man, kaya marami pong mayayaman. Nagbabalik sa mundo. Bakit? Ang daming pera. Hello? Amen. Maraming mga taong problemado minimum ng silver. Bakit? Wala kasing nagsasalita sa loob na huwag mong gawin yan. Yes, Andito lang ako. Amen. Kasi akala nila ang kamatayan, ang katapusan ng problema. Hindi. Amen. Oo. Ay, matatapos ko, wala ka namang pupunta. Pastor, ang masama kapag namatay, pupunta ng impyerno. Ano yung impyerno ang tinutukoy mo? Nagliliyab, yung lake of fire. Ano ba ang ibig sabihin ng lake? Sige, kung nag-aaral kayo, what is the lake? Lawa. Eh bakit translate sa Tagalog, dagat-dagatang apoy? Ngayon, nakita niyo ba? Bakit natutulog ako? Kasi pinag-aralan ko, kasi ang prophet nagsabi, the lake of fire in the church. Meron talaga. Kasi tatapon doon lang. Ang hell, itatapon. Yung mga patay sa dagat, itatapon doon. Lahat na doon, itatapon. Ang diablo, itatapon doon. Ang mga propeta, ang bulang propeta, itatapon. Sa Antikristo, itatapon. Tapon mo na lahat. Saan? Sa lake of fire. Nung tinranslate sa Tagalog, dagat-dagatang apoy. Pag tinaksakto mo yung pagkaano ng lake, mga kapatid, ito siya, lawang apoy. Anong malaki? Ocean or lake? Lake? Sure ka? Kung hindi mo ako niluloko, bro, itatapon kita sa lake of fire. Lake ang malaki kaysa ocean? Ocean. Pero sa natural, ocean. Malaki ang ocean. Sea. Ocean spiritual sa Bible o nasa dito? Yung nasa iyo. Ha? Nasa iyo. Amen. Pero yung translation kasi kung yung aralin talaga ang lake, sa natural, maliit siya. Malawak. Yung taal. Lake. Diba? Amen. Pero pag sinabi ting sea or ocean, sa literal na paningin, ay, makalaki, mga kapatid. May Mediterranean Sea. Mayroong Pacific Ocean. Diba? Can you say amen? O ngayon, tinranslate yung lake of fire sa Tagalog, naging dagat-dagatang. Amen? Can you say amen? Amen. Oo. Kaya nanaptuloy kasi mabigot po. Susunugin ah. Tapos sisir mo naman yung kapatid. Susunod.
Susunugin. Unang Pedro 1, lahat ng mga bagay ay susunugin at matutunaw sa matinding init. Ano yon? Apoy. Tatanungin ko kayo, ang Diyos ba apoy? Hindi. Yun. Tumo? Saan daw itatapon lahat? Sa lake of fire. Jesus Christ din, hindi ko... Anong gagawin doon sa lake of fire? Ikukonsume sila. Yes, susunugin. The lake of fire consuming them. Sino yung consuming fire? Sino yung pillars of fire? Ang Diyos. Amen. Sino yung dilang apoy sa Day of Pentecost? Ang Diyos. Sino yung nakasalubong ni Pablo sa Damascus na liwanag na apoy? Ang Diyos. Sino yung lake of fire? Diyos. Saan pag namatay lahat ng tao, saan pupunta? Sinabi po ng Ecclesiastes yung binasa natin kanina, lahat babalik sa Diyos. Amen. Yes. Amen. Amen. Sabi mo, hindi, yung masama, sa impyerno, sinong masama? Turo mo sa akin sinong masama. Dahil ituturo ko sa iyo, ikaw mismo masama. Amen. Dahil pag sinabi mong wala kang kasalanan, sabi ng unang Juan 1:9, dinadaya mo ang iyong sarili at ginawa mong sinungaling ang Ganito ko. Diyos. Ito yung ito. Amen. Tapos ito yung loob. Siguro magturo ka ng masama. Di ba? Hinatulan nila yung babae, dinala sa harapan nila. Sa babae ito, nanginginig na yung iba eh. Unahan na sila eh. Sabi, ang nahuli sa akong nangangalun niya ang babae ito sa pagkasala sa batas ni Moses, batuhin! Ang sagot ng Lord, kung sino walang kasalanan sa inyo, bumato na. Una ng bumato. Sabi ng Bible, unti-unti nilang binitawan ang kanilang kamay. Doon ipinapakita na walang taong matuwid kahit isa. Amen. Kaya tinanong ko, sino nasa impyerno? Sabi mo, yung mga sasama, kapag ang relihiyon ang tatanungin mo. Pero pag taningon mo ang biniwal, sino pupunta sa impyerno? Ay, hindi ako pupunta doon. Kahit sinong tao dyan, tanungin mo, langit ka, impyerno. Lahat yan, langit kaya. Tama? Amen. Pero tanungin mo ang mga dakilang relihiyon na hindi ka kasakop ng kanilang relihiyon. Di ba sabihin sa impyerno ka kasi hindi ka sakop? Yes. Magpamembro ka. Sa amin, langit ka. Ba, ang galing ah. Instant. Nakalagay ba doon? Magpasakop kayo sa ganitong, oh my God. Instant Can you say yan. amen? Instant. Oh. So nakikilala nyo. Taga saan? Nak, sabi mo, taga impyerno. Masahin mo nga, Nak. Ano ang heaven? Heaven. Langit. Langit. Saan nahulog galing si Satanas? Hindi sa impyerno, no? Naipot fire. Langit. Malinaw? Amen. Ako sinabi sa inyo, galing po si Satanas sa impyerno, nahulog dahil nag-rebelde sa Diyos. Galing sa impyerno, saan ito mabasa? Pabasa mo sa Bible, ha? Pag may nagsasabi, ha, ipabasa sa Biblia. Word test mo kaagad. Dahil ako mismo magpapabasa sa iyo, ayan, nakikita mo na si Satanas galing ng langit. Kausap nga lagi ng Diyos na. Paano sabi rebelde? Away. Nag-aaway ba ang Diyos? This flesh and the spiritual and the carnal ay talagang naglalaban sila in spiritual aspects. Pero yung kasi nagbuboxing si Satanas at saka ang Diyos, nagigera sila, nagbabarilan, nagpipinsingan ng, di ba yung Ginebra, ano? Oh. Walang ganun na ka. Oh. Can you say amen? And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Okay, wag. Napapalagay Yan mo yan. babawasan. Sabi nga, Simon, ninanais ka ni Satanas upang kanyang digiikin na parang isang trigo. Pero pinanalangin na kita, Pedro, nang iyong pananampalataya ay huwag magkulang.
At sa panahon na ikaw ay mo-convert, palakasin mo yung mga kapatid. Bakit? During that time, si Pedro nagmamalaki sa kanyang sarili. Pero sabi ng Lord, basahin mo ang chapter na yan. 3 beses mo akong kaila, Pedro, bago tuminakaw. Bawal pa. Pero ang maganda, Pedro, yung si Satanas na nasa buhay mo, Pag tinitik mo sa Amen. Gusto kanyang ligligin, Ano? gusto kanyang gigiikin, pero pinanalangin na kita Amen. na ang iyong pananampalataya, praise the Lord, yung faith, yung revelation, yung seed na nandun kay Peter, yun, nagpalakas sa kanya. Amen? Palapakan natin ang Lord. Tingnan mo, hindi talaga hiwalay. Si Ananias, pinuno ang kanyang puso. Peter said, Acts chapter 5 verse 3, why had Satan filled thine heart to lie the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Yes. Amen. Kaya pag dinaya ka mga kapatid ni Satanas, mga kapatid, madali, akala mo hindi. Kaya pag may pandarayang dumadating sa buhay mo, situate ka agad. The word na nasa iyo, yun ang mag-correct ng lahat ng mga bagay. Amen? Kaya sabi mo, the word corrects the error, sabi ng prophet. Kaya dito, nakokorek yung ating paniniwala. Na isang impyerno na nagliliyab sa ako, na lahat ng masama ay tatapon doon. Lahat ng matutuwid ay pupunta ng langit, dalawa na pupuntahan, diba? Narinig mo doon sa preaching. Tinanong mo kaya sa amin sa nung nag-preach siya doon sa patay ng kapatid mo. Nakita mo na po ba yung langit, Pastor? Nakita mo na po ba yung impyerno ang sinasabi mo? Bakit sinasabi mo dalawa lang ang pupuntahan ng tao? Kasi gusto kong paalam sa'yo, Pastor, dalawa nga nandito kasi yan na sa akin. Hindi ko kakatakutan ngayon. Alam mo yung bakit? Ito ha, dati kinatatakutan natin ng impyerno at dagat ng apoy. Tama po? Kinatatakutan ng lahat yan. Bakit daw da? Bakit kinatatakutan? Ako hindi ko kinatatakutan. Bakit mo katakutan? Amen. Bakit ka natatakot pamuntang impyerno? Malalaman mo ko. Kasi nandun si Satanas. May uod doon. May hindi namamatay. Ano pa? Nasusunog ka. Nagagalit ang ngipin. Ano ba? Ang dami ba? Pinahihirapan ka. Araw at? Bakit? Sa impyerno may araw at gabi? Sinabi naman, pinahihirapan sila nun. Araw at gabi. Siya nothing that day and. Sinabi ng Book of Revelation yun. Sa impyerno pala may araw at gabi. Saan ba ang araw at gabi? Diba awit ng isang ating singer? Araw-araw, gabi-gabi. Saan yun? Saan yun? Dito. Amen. Pinahihirapan ang mga tao na walang Espiritu ng Diyos. Deeply, mga kapatid, tormented kayo. May nagsusuicide, may nagagalit ang ipin. Hirap kasi, mga kapatid. Are you with me? Amen. Naintindihan niyo? Amen. Hindi mo pahirapan araw at gabi. Mayroon doon sa dulo po sa forever and ever. Ano yung forever and ever? Forever and ever and ever and ever. Kawit. Ano yung forever? Akala niyo wala katapusan yung forever? Magpakailanman, di ba? Hindi magbabago. Can you say amen? So naintindihan mo ngayon na yung day and night na nagpapahirap sa tao ay hindi future. In the present. Gustong makita si Satanas, huwag mong tingnan. Sino mo gustong tumingin kay Satanas? Bakit niyo pinag-uusapan si Satanas? Para makilala niyo. Kasi yung ibang pastor, takot kay Satanas. Hello? Takot. Uy, naku, nakakatakot yan. Bakit ka matatakot? Ang Diyos na sa'yo, takot ka? Ikaw takot ka kay Satanas? Hindi.
Sa impyerno, takot ka? Wag, hindi. Noon. Tama. Ikay matakot na ka. Kay Satanas. Pogi po si Satanas. Okay. Ay. Sa impyerno, hindi po yung sinasabing sobrang init, apoy, nasusunog. Hindi ko nasusunog. Can you say amen? Kung request ng tao kaya padala mo ako ng aircon dito, ventilador. Mainit. Ang taong wala sa Panginoon talagang naiinitan. Tormented sila. Bakit hindi nakakatulog? May mga kilala ako. Umiinom ng gamot sa gabi. Hindi kasi makatulog. Insomnia ang sakit daw. Can you say amen? Bakit? Sabi ng isang kapatid natin, nagtatrabaho sa abroad, Pastor, sakit ng ulo ko. Sabi ko, sobra lang pag-iisip yan. Just relax. Amen. And pray. Amen. And communicate your God with His Amen. Amen. Hindi ba may nanghambang? Pero pag walang Diyos, mainit ang ulo. Alam mo ba, ito maganda yung sinabi ni Sister Terra. Pag walang pera, mainit ang ulo. Ano yung lumalabas sa katawan natin? Ang dagong mapula. Apoy. Nagbubuga ng apoy. Ano yung apoy na yun? Alam niyo na yun, pag tao ang galit, ang init ang ulo. Huwag mong kantilin yan, mga kapatid. Talagang bubugang ka ng apoy niyan. Can you say amen? Kapakilala ko sa inyo. Si Diablo, si Satanas, yung serpente, yung dragon, mga kapatid, isa lang. Isa lang yun. Ayan o, Revelation 12:9. Mandaraya. Tagalog. Ayan siya. So, kikilalanin mo na ha. And the great dragon, lumalabas sa buhay natin kapag galit tayo, was cast out. The old serpent. Serpent na nun dyan sa Genesis chapter 3. The old serpent. Tumanda. Kasi tumatanda talaga siya. Magkaedad eh. Nagkakaedad. Tumanda eh. Serpent. Mga kapitsa, ay panawalaan. Bakit si Jesus Christ ginawang serpent? Hinahaling tulad siya ng isang serpent. Diba? Na kung paano itinaas ni Moses ang serpente sa ilang, ay gayon din ang anak ng tao. Nasa mo niyo ba yun? Amen. Bakit? Ang serpent doon ay hindi yung spirit, celestial body mo. Alin ang serpent? Amen. Kasi sino yung tumutukso kay Eva sa Garden ng Eden? Masusundan niyo ba ako sa paglalakbay ko? Masusundan niyo ba ako? Amen? Tumutukso kay Eva doon. Ang sabi ng Genesis chapter 4, and Adam knew his wife and conceived. Cain. Si Adan ay kinilala ang kanyang asawa na si Eva at nagbuntis kay Cain. Hindi po yung serpente ang Ano yung serpente doon nandun sa Garden ng Eden? Bless. The flesh. Mag-Adam, bakit? Madali lang. Nung nakita ni Adan na ang lahat ng mga hayop may partner, at ang sabi ng Bible, it is only man ang walang partner. Nakita ni Adan ang lahat ng ginagawa ng mga hayop. Di ba si Adan ang nagpangalan ng lahat ng hayop? Yes. Amen. Sa Bible yun. Siya nagpangalan ng lahat ng mga kahoy. Amen. Ang forma ng malaking akasya, dati nakagano, sabi ni Dan, gumanon ka nga, Dan, ganyan. Yan, ganyan ka. Okay. Pangalan mo, sobrang laki mo, Nara ka. Ikaw sobrang laki ka, Akasya ka. Siya ng pangalan, sinabi ng Biblia. Can you say amen? The old serpent, tumanda, no? Kasi tumatanda siya eh. The cold, devil.
and Satan. Satan. 1, 2, 3, 4. Deceiver pa. The whole world. Paano niya dinisip ang whole world? Nag-travel? So, naintindihan niyo ngayon? Can you say amen? Na, si Satanas galing ng langit, yung tinawag na Great Dragon, Old Serpent, Devil, Serpent, Satan, Deceiver, ano pa ang tawag niyo sa kanya? Demonyo. Isa lang. Ngayon, idadrive natin siya. Human spirit. Unclean spirit. Ngayon, hindi ko matatapos to. Yung isang bahagi naman ng celestial, next Sunday. Kasi, pag tinapos ko na, buting tagayan alas 4 dito. Oo. Mainip yung mga yung people natin. Oo. Baka, dayain na ni Satanas. Tagal mag-preach ni Pastor. Gutom na kami. Huwag niyo hayaan, pakainin natin si Satanas ngayon. Dati, sa alam natin, kinakas out si Satanas, di ba sabi daw ng head ko, rebuke the devil, and he will flee from you. Dito hindi. Kino-convert si Satanas. Dahil pag hindi siya na-convert, itong flesh na ito, patay ito. Hindi ito pupunta ng fellowship. Yes, Tama. Saan pupunta to? Oh, Dahil saan pupunta. Araw ng linggo mga kapatid, ibig magsambay. Kung saan pumupunta to eh. Amen. Bakit? Kailangan ma-convert yes. Thank you, si Lord. Satanas. Kasi pag hindi siya na-convert, hindi siya makikinig. Kausap nga siya ng Lord lagi. Huwag ninyong ihiwalay si Satanas at ang Diyos. Nag-uusap sila. Eh kung ang Bible nag-uusap ngayon tayo dito, pinag-ihiwalay natin. Sila pala, hindi tayo. Yan po ang isang revelasyong ibinigay ng propeta sa atin. Amen. No, I am just saying this. I love the prophet of God. Amen. Dahil kung walang propeta, hindi ko eh. Tagal kong pinag-aaralan sa Bible School, binuklat na namin lahat yan. Ang alam ko si Satanas, mayroong tungkod na malaki eh. Tapos minsan, wisungwe, tapos minsan, liyon. Naka-anil yun. Liyon? Bumal. Patungan. Ano ba talaga? Hindi ko pala nalalaman. Ngayon ko lang nalaman. Di ba? Ngayon lang natin nalaman to. Satanas taga-langit. Kasi ang impyerno, ang langit anak, tungkol being. Okay? Yung impyerno, ang laman na ito kapag pinagharian ng human spirit. Pero langit ito, kapag pinagharian ng Espiritu Santo. Langit ang nadarama sa tuwing kapiling ka. Amen? Di ba? Ngayon, maintindihan ko na yung awit. Sing with understanding. Yes. Amen. So, maintindihan ko na yung awit ngayon. Amen. Kaya yung umawit ng lonely. Mr. Lonely. Ano? Talagang lonely siya. Can you say amen? I am not alone. God is in me. Amen. Praise God. God is always in me. Thank you, Amen. Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Uy, yung human soul, anong oras na? It's those. 11:30. Sure? Amen. 11:37. Human soul, ito, last to. Kaya kanina, binanggit ko, ang soul ay hindi being. Sabi ni sister kanina, yun daw yung naliligtas. Yun daw yung hahatulan. Okay? So, nasundan natin yung being sa human spirit. What is the soul?
Dito, ang sabi po ng prophet, the soul is the nature of, kulang yan, the spirit. Spirit ang nakalagay dyan. Buti na lang, hindi naging Sprite. Spirit yan. Nagkamali lang ako ng time. The soul is the nature of the spirit. A soul is not a living entity as many think. Yes. She's not a living entity. The soul is not a person. It is not a being. Yes. And it is not the living part of a being. The soul is the nature of that living being. The spirit is the living entity. A man or a woman's character is their soul or their nature. Yes. A character or a nature can die or completely change. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang spirit mo magaspang, yung character mo, which is the soul, because the soul is the nature of the spirit, kapag magaspang ang espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung character mo, yung attitude mo, yung nature mo, mga kapatid, hallelujah, magaspang din. Yes. Yes, yes. It is not the living entity. It is a character of a person. The spirit. Kaya yung being pala, yung human spirit, at yung kanyang nature, mga kapatid, that is the soul. Kaya diba, sabi ni Pablo, therefore, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Yes. Why? Kasi yung old nature niya, yung old character niya, yung old attitude niya, yung old soul niya, pass away. Amen. Kaya yung soul, di ba ito, sabi ng Ezekiel, Ezekiel 4:18, kung ang kaluluwa ay hahatulan at dadalhin ng langit, bakit namamatay? Sister, kung ang kaluluwa ang ililigtas at kung ang kaluluwa ang siyang parurusahan, bakit namamatay? Behold, all souls are mine. As the soul of the Father and soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yes. Yes. Sinabi kong namamatay, ibig sabihin, hindi siya piniligtas. Pero alam niyo bakit? Talagang dapat mamatay ang kaluluwa. Kasi dati, sabi ko nga, yung spirit mo kasi dati, na wala ka pa sa Panginoon, at wala pa ang mensahe ng Diyos sa'yo, yung espiritu ay hindi maganda. Yung pagkatao mo dati ay hindi maganda. Pero nung masumpungan mo, totally ang Diyos, nakilala mo siya, nakilala mo ang sarili mo, mga kapatid, praise God, yung old soul mo, yung old character mo, yung dating ikaw, namatay. Amen. Kasama ng kasalanan niya. Ano ngayon ang meron ka? Bagong kaluluwa. Thank you, Lord. Amen. Sabi ito, Ezekiel 18:20-21. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But if the wicked will turn from all his sins that he had committed, and keep all the statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live. He shall not die. Alam niyo ba, ito tinawag na soul? Book of Acts, chapter 2. And sabi ng Bible, 3,000 souls added to the church. Binasa niyo yung Book of Acts, diba? Amen. And
And the Lord added to the church. Okay? Added to the church. Sa bawat nangaligtas, hindi po, i-correct natin yun. Ang kaluluwa daw ililigtas mo. Alin ang ililigtas? Laman. Bakit sinong nagkasala? Yung kaluluwa o laman? Laman. Sinong dapat hugasan ng salita? Yung laman. Pero itong laman na ito, tinawag din siyang kaluluwa. Kasi bakit? May nature siya. Sundan niyo ako, may karakter siya. Yung karakter niya, yun yung soul. Anong karakter ng laman na ito? Dati siga. Dati anik. Amen? Dati ganun siya. Iba ang kanyang nature, iba ang karakter niya. Iba. Pero nung binago na, anong naging karakter niya? Ano ang naging soul niya? Soul of God. Karakter ng Diyos. Nature na ng Diyos. Can you say amen? So yun yung mga kapatid. Hallelujah. Na ang kaluluwa na nagkasala ay dapat namatay. Mortify the deeds of your body, sabi ni Paul. I die daily. Ano yung mortify? Patayin ninyo ang gawa ng laman. Araw. Can you say amen? Amen. So, that is the nature, the character. Praise God. Hanggang 18:27-28. He shall surely live, he shall not die. Bakit? Babaguhin ang kanyang nature. All things are passed away. Amen. Behold, all things become new. Bago na. Bago na ang aking kaluluwa. And that is the soul of God. Amen. Ang taong nabubuhay sa taong matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Ngunit ang sino mang tumalikod sa paglilingkod ay hindi sila kalulugdan ng aking. That is the nature of God. Alam mo ba ang nature ng Diyos? Alam niyo ba ang karakter ng Diyos? Walang pake sa mga hindi kanya. Amen. How many millions ang pinatay ng Panginoon during the time of Noah? How many thousands ang pinatay ng Diyos during the time of Lot in the Sodom and Gomorrah? Are you with me? Amen. Amen. Next Sunday to. Yung puti na yan. May question? Bago natin isarap na. Kilala mo na si Satanas? Ay, pero alam niyo na. Ha? Yung lake of fire. Yung dagat-dagat ang apoy yan. Meron yung translation. Lake of fire. Clarification. Brother Toby. Sige, mas maganda yan para marinig nila. Based lang sa naiintindihan niya. Di ba si Satan? May tito Satan. Mamaya. So, May tito? May tito. May tito. nag-traidor siya. Nag-traidor. Sabi sa kwento ng Bible, sa Book of Revelation, nag-traidor siya. Nag-traidor ba siya? Or there's something wrong with Hindi po siya nag-traidor. Kausap lang lagi. Kasi kung magkaaway sila, hindi sila mag-uusap. Nag-rebelde raw. Nag-rebelde. Kaya sa itinapon. Hindi niya ginagawa lang yung kalooban ng Diyos. Diyos. So, Kaya tinawag siya mandaray. So, walang hidden attitude like, okay, kasi according to Kay Satan, nandun na sa kanya. O kasi dito sa flesh. Kasi di ba sa dati, Ikaw mo. iba talaga. Iba po siya. Amen. So yun yun. Napatid. Saan daw hinulog si Satanas? Sa lupa. Sa lupa. Saan ginawa? Sa lupa. Saan ang lupa? Hindi po yan lupa. Ano saan Satanas? Hanapin mo. Diyan ka ba? Sa lupa.
Hindi po sumilang sa kanilang kaliwanagan. Malalaman nila yan, Sister Terry, kapag naniniwala sila sa propeta. Alam mo kung bakit nakita ko yan? Dahil sa propeta. Dahil ang sabi ng Bible, ang sekreto ng Diyos ay nasa kanyang propeta. Once na hindi ni-recognize ng tao ang propeta, dilim po ang makikita. Di ba sabi kanina sa ikalawang, binulag ng Diyos ang tao sa sanlibutan ito. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga kaisipan upang wag sumilang ang ebanghelyo ni Kristo sa kanila. Amen. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Kapag ang tao na nakatingin na magaling na siya, kasi maraming magagaling, doon nagpasimula ang pandaraya. Kasi 1994 ako naging Christian. salamat sa Lord. Kasi maraming mga May katulong. wish ka na ng Diyos. Ngayon masasabi mo sis, salamat sa Lord. God is good. Ngayon mo, malalaman mo talaga yun, masasabi mo na, God is good. Yes. Ano yan, yung parang, yung revelation ng Panginoon, ibibigay na talaga dun sa mga tulog. Tama po. Yes. Alam niyo kung bakit? Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Saka yung may kapang, parang may talabot yung kapangyarihan na Amen. Kasi pag may seed ka, sabi po ng prophet sa may binhi, 5 minuto, malalaman na niya kung may binhi ka o wala. Yes, yes. At bakit? Tingnan mo ito. Nung maghasik ng mangaral ang Panginoon, di ba? 2 ang nandoon. Sino? Sa bahay nila sa Ron. Si Marta at si Maria. Anong ginagawa ni Maria? Nakikinig. Dalawa yun. Si Marta ano? Busy sa pagluluto. Sa laman. Ayan, sagot ng Panginoon. Tutusan mo kayo si Maria. Nagkakahirap na ako dito. Sabi ng Lord, Marta, Marta, naging busy ka sa mga temporal na bagay na nawawala sa iyo. Ngunit si Maria ay kailanman naging interesado sa ginagawa niya mga bagay na kailanman ay hindi mawawala sa kanya. Dalawa yun. Dalawa lang kasi yan, rejector and believer. Yes. Kaya pag believer ka, malinaw. Dati, ngayon, hindi mo nakakatakutan si Satanas. Hindi mo nakakatakutan ng impyerno. Hindi mo nakakatakutan ng likod. May nakatatakot. Kasi Diyos lahat yan. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Bakit ka matatakot ako na? Amen. Kasi sabi, lagi sinasabi, may kasibuhan ka. Kung nakay Kristo. Pero hindi mo naunawaan kung ano yung Salamat. Yun. Kailangan, alam mo, natanong si Sid. Nag-aantay ka ng rap. Antayin ko.